Bonjour! For today's content tayo ay gagawa tayo ng munggo ensaymada and budget friendly ito. It's because para ito sa school at iba naman ang atin dito sa shop. And ayan ang ating mixture, ang ating ingredients sa inyong screen. I-screenshot nyo na lang. And then meron tayong mga steps ay ilagay ko na lang sa ating comment section. Ayan. At after nating i-mix ang ating mga ingredients, ay ibibilugin natin yan para paalsahin natin ng 45 minutes hanggang sa mag-double size. And ayan na. Pag ganyan na, okay na yan. Tanggalin natin ang hangin. Ayan. And ikiluhin na natin. I-divide natin into 2. And i-cover muna natin para hindi mag-dry. Ayan ang hindi natin makilo agad. Okay. And kiluhin na natin kasi nga ang iba nating tinapay ay 30 grams at ang ating gagawin naman ay 25 grams. Dapat sakto. Ayan. Ang gagamitin natin ay okay. Ang ating palaman naman ilagay ko na lang sa description kung ano ang mixture niyan. And then ayan na ang ating pinabilog after 30 minutes na pinabilog na 25 grams. Okay, para sa ating school, order sa school. Okay, and lagyan natin ng palaman. At dapat lang ang ating palaman ay 10 grams pero dinamihan ko na. Ginawa ko ng isang kutsara. At yan ay nasa 40 grams na. And then, okay. Ang pag-roll naman natin sa ating ensaymada ay ganyan. Okay, i-roll natin. And then, i-close natin para di lumabas ang palaman. And then, ganon at ganon ang gagawin natin. Okay, pahabain ang dough. Lagyan ng palaman. Roll and roll. At sarado ang nakikitang palaman. Then, fast forward tayo. Mahaba itong ating video, kaya kailangan natin pa-fast forward para makarami tayo ng ituturo sa inyo. Ayan, roll and roll. Sa mga sa mga, again, inuulit ko ha. Baka mamaya sabihin nyo naman, madumi yung kamay ko ha. Defensive ako masyado, malinis ang kamay ko, naghugas ako. Siyempre ako din kakain yan. Kakain din ako yan. Sa mga tinapay na ginagawa namin, kumakain kami lahat dito. Kaya yan. Hindi nyo masasabing. Kung gusto nyo talaga malaman kung paano gumawa ng tinapay, kahit saan mga bigating mga bakery, nagkakamay sila. Mapa-international, bang bansa. Tingnan nyo naman, nagkakamay lang sila. Basta malinis. Anhin mo nag-gloves ka pero hindi ka naman marunong maglinis ng katawan mo, tumulo pala yung pawis mo. Ayan, sa behind hindi natin nakikita pinagkakarmot mo yung balat mo na hindi naliligo, 'di ba? Ayan. Kaya nasa inyo 'yan kung paano kayo gumawa ng tinapay na malinis. Okay? So, sa amin, iniingatan namin, syempre, para hindi tayo mapahiya sa customer kasi malinis ang ating gawa. And tayo rin naman ang kakain. Kakain kami tuwing umaga, kumukuha kami ng pang kape-kape namin, pang breakfast. Ganon din pag hapon, magme-merienda kami, kukuha din kami ng tinapay. Saan pa nga ba? Bibili ka rin din sa iba? Ay, dito na. Pareho lang, mas masarap ang lasa dito. Totoo. Magsasabi na ako ng totoo. Mas masarap ang tinapay namin dito. Okay? Ayan, after nating lagyan ng palaman ay ganyan. May lumalabas pang konti pero mamaya ayusin. And then, lagyan natin ng cover and rest for 30 minutes. After 30 minutes, ayan na siya. Malsa na siya. Bakit natin i-rest? Kailangan nating i-rest para elastic siya. Mapahaba natin ng ganyan. Kasi pag hindi natin yan i-rest ng 30 minutes or higit, pero wag naman sobra kasi aasim na yung dough.
at mapapanis na siya. 30 minutes lang. And then, ayan, madali natin siyang pahabain at hindi siya na mapuputol. Pag hindi niya ni-rest, mapuputol yan siya. Okay, so baka hindi nyo na to panoorin tong part na to, bahala kayo. Basta ako, nagbigay ako ng tutorial. Nasa sa inyo yan kung aabot kayo sa itong, ayan, lumabas pang ang ibang palaman. Pero kaya kong ipasok yan sa bandang gitna para hindi siya lumabas. Okay, or sa ilalim para di dumikit. Okay, ayan, may mga ano kasi, may mga palaman pang lumalabas. Ayan, after kong mapabilog-bilog dyan, ayan ang itsura. May mga palaman na talagang sumisilip. At legit na masasabi mong munggo nga. After that, ay lagyan natin ng cover para paalsahin ulit ng ganyan. So, pag ganyan nakalaki, pwede na nating salang yan sa ating oven. Siyempre, magpainit muna tayo. And itutour muna natin kayo sa iba nating mga tinapay. Hindi lang munggo ensaymadang lulutuin natin. Siyempre, pang-display at pang-benta natin yan. Okay, ayan. So, mayroon tayong munggo, mayroon tayong spiral, mayroon tayong pandikoko. At ayan na. Okay, pasilip natin sa inyong apoy. Ganyan, kalaki ang apoy. And, charan, ganyan ang temperature, okay? Pag ganyan na yung temperature, pwede nang ipasok ang ating tinapay. Ayan. Okay, meron tayo dyang classic, meron tayo dyang ube, meron tayo dyang, yan ay Spanish bread. Yan pang ibang lulutuin. Talagang, ang pagluluto is 15 minutes, pero silip-silipin natin pag golden brown, I mean, magla-light brown na siya, lalo na sa ensaymada. Dapat ganyan. Hindi sunog, hindi hilaw. Dapat may konting brown or golden brown sa top. Ayan ang pinakasaktong pagluto ng ensaymada. At yan naman yung iba, huli pa. Hayaan mo lang siyang maluto dyan. Basta maximum 18 minutes ang pagluluto ng tinapay. Okay, sa temperature na 155 degrees Fahrenheit. And at dahil dyan ay tapos na mag-garnish na tayo after mag-cool down. Dapat malamig kasi matunaw yung ating margarine. O pasayo-sayo pa ang inyong maninay dyan, ang inyong inday. Kasi nga mayroong music. Fiesta pala ng dingli. Kaya nadinig ko sa shop at sa sayo-sayaw pa ako dyan. Ayan, bakit nga ba di tayo mag-enjoy? Kahit midnight na, oo, dapat nag-enjoy tayo. Masaya tayo. Hindi natin napansin ang oras, oo, hating gabi na pala. O, sa paggawa ng tinapay, proofing, talagang umaabot tayo ng mahabang oras. Pagpapaalsa pa lang, oo, mahaba na ang ating aantayin. So, 4 hours ba naman ang pagpapaalsa at makuha natin yung insaktong lambot at sarap ng tinapay. Ayan, kaya ang inyong mga kinakaing tinapay ay talagang binigyan ng time and effort. Kaya sana na-appreciate ninyo ang aming tinapay. And then, maglagay tayo ng ating asukal. After nating pahiran ng margarine ay asukal naman. Siyempre, ginamitan natin ng gloves dahil malagkit. Okay, nadikit sa kamay natin ang margarine. Kaya mag-gloves tayo. Oo. Baka sabihin nyo naman, nag-gloves ka pa. Uulitin ko. Kung ikaw ay kalinisan, mag-research ka. Kung ikaw ay talagang ayaw mong kumain ng tao yung gumagawa ng nagkakamay, di wag. Siguraduhin mo lahat ng kinakain mong tinapay, hindi kinamay ha. Ikaw na gumawa ka ng sarili mong tinapay. Ba't nangangaway ka, Sarah? Huwag mo nang patulan. Ayan na, ang ating finished product. Ayan. So, tuwa na naman ang ating mga students niyan. Siyempre, gaganahan naman si auntie. At kunting pasilip sa ating shop. Ayan ang ating shop, gabihan. And front. Okay. At yes, siyempre, may pabigas pa tayo dyan ng mga tarpaulin, At siyempre, daytime, ayan, may tambayan ng mga bata. Sa gustong magtambay, ayan.
ang ating display sa shelves. Okay, yan. Marami tayong tinapay and ang ating logo. Thank you so much. Bye, ciao pa.